Good morning mga dyan, mga ating followers, mga ating subscribers, lahat po ng ating mga PB kaibigan, lahat ng sumusubaybay sa atin, sa morning, afternoon, good evening sa inyong lahat. Alam ko naghihintay kayo ng reaction ko tungkol kay Irene. Anyway, pasensya na po. Nagbabanding lang po kami ng anak ko kasi naka-summer vacation yung si Ashley. Busy siya sa thesis at saka sa research niya. Kaya ayan po at tayo ay kumakain. Breakfast morning. Ayan o. Kape-kape muna tayo. Ano? Yan lang yung aming baka ito muna po kami sandali. At maraming problema sa mundo. At tayo ay magkape-kape muna. Ito na lang ang aking kakainin. Kumusta na po kayo dyan? Tagal na tayo hindi nagkita-kita. Alam kong si Tutoy ang nag-take over muna ng aking pangalan niyan, aking channel. Mabait si Tutoy po. Pagkatiwalaan, wala na akong masabi. Sa lahat ng aking pagkakatiwalaan sa Abra, wala na akong masabi. Salamat sa inyong lahat. Si Madam Belen, lalo na si Terso Explorer din, tsaka si Sir June, Madam Ethel. Kumusta na po kayo lahat dyan? Anyway, kain muna tayo ha. Ayan po. Napanood nyo naman siguro yung video ni Sir Paul nyo. Diba? Malamig. May lamig. Ang init-init kaya lang mahangin kasi may mapagkalamig. Sige, mag-umpisa tayo sa katotohanan. Kaya ang dami ko nang iyak sa bata na yan, si Irene talaga. Nung umuwi po kami nung January, nung December tsaka January, diba? Meron na naman siyang ginawa na ayaw ng PB team. Andun pa sina Coopers noon, sina Mang Juan Show, tsaka si Coopers Vlog, si RJ, tsaka si Jacob. Meron na naman akong nabalitaan na ginawa niya. Sa iyak ko kaya po, ang sama ng aking pakiramdam, iyak ako ng iyak. Ito naman itong bata na to, kaysa sasabihin mag-sorry, nag-pack, tapos sasabihin niya alis na, uuwi na, hindi na mag-aral. Yun ang kanyang self-defense mechanism na sinasabi. Di kinausap ko, sabi ko hindi naman kita pinapaalis. Kasi sino ang mag-aano sa'yo? Sino ang tutulong kundi kaming pamilya? Kawawa ka, kawawa yung mga kapatid mo, kawawa yung mga anak mo. Ayan, napagsabihan na naman yung bata na yan. Mabait si Irene, wala na akong problema sa kanya. Malambing, marunong sa magkasama. Kaya lang, ang nag-recreate po siya ng problema. Sige, nag-stay sa Abra. First niya yun. First chance niya yun. Nag-usap-usap po kami. Tapos, habang tumatagal, kasi wala na po sina RJ, at saka si Jacob na nagbabantay sa kanila, tumitigas na naman ang ulo. Kaya ako'y naiinis. Pinagsasabihan po namin yan. Kinakausap namin. Kaya ako'y inis na inis sa kanya. Kaya lang iniisip ko, kawawa siya. Kailangan niya ng direksyon. Kailangan niya ng tutulong sa kanya. Kasi sinong tutulong sa kanya kundi kami, pamilya, at saka si Paul. Marami na naman siyang ginawa na hindi na naayaw namin. Kasi wag na natin pag-usapan yung mga ginawa niya. Wag na natin pag-usapan yung mga kanyang kabulukan na decision. Kung bata na to talaga. Wala na siyang ginawa sa akin kundi stress. Wala na kayong masasabi sa akin. Di pagkatapos po nun, ayan, sige lang, aral. Lahat na ng tulong nasa kanila na. Lahat na ng gusto nila nasa kanila na. Wala na silang masabi sa aming pamilya. Wala na silang masabi sa aming mag-asawa. Ang laki pa ng aking yung pag ko sa pandesal.
Nakita nyo naman kung gaano ang trato ko sa kanila. Parang anak. Umuwi na naman ako, di ba umuwi ako nung Mayo. Sige, pinagsabihan ko, pinayuhan ko. Tapos, pagdating ko sa Amerika, may nalaman na naman akong ginawa niya. Talagang sinabihan ko na si Paul. Sabi ko, Paul, kung anong decision mo, yun na ang decision ko. Kasi, talagang hindi ko na kaya. Nai-stress ako sa kanya. Sinabi ko sa mga kapatid ko po, naalisin ko na lang si Irene kasi grabe ang binibigyan niya sa akin na stress. Parang anak ko ba na pasaway? Ganun. Ganun talaga siya. At tapos, tahimik lang si Paul. Nagsosorry, ganyan-ganyan. Tita, pasensya na. At tapos, bago siya papunta ng Davao, biglang nag-usap kami. Alam niyo man, chinecheck ko sila, kinakausap ko sila. Tapos sasabihin niya nag-text pala sa akin, sabi niya, tita, ayaw ko nang mag-aral. Magtrabaho na lang ako. Di tinawagan ko sila. Tinawagan ko siya, ano bang trabaho ang gusto mo? Kung gusto mo magtrabaho, pasok kita dyan sa Abra. At tapos, sabi ko, tawag mo akong tatakot-takutin ng ganyan kasi ako, I don't lose nothing. I'm gaining something. That means na, yung allowance mo, maibigay ko pa sa iba. Kasi tita, feeling daw niya na baka hindi na papabalikin dyan sa Abra. Sabi ko, Irene, ni isa sa amin, walang nagsabi na hindi ka babalik. Kasi yung mga ginagawa mo, namumulto ka na. Sabi ko, alam mo, nagalit ako. Alam mo, nagalit si Paul. Yan nga, hindi siya, inalis niya yung sarili niya sa group chat. Tapos hindi niya sinasagot si Sir Paul niya ng messages. Akala mo Diyos ko, itong babae na to, talagang kailangan niya po ng direction. Ayan. Kaya sinabihan ko, kusapin mo si Paul, mag-message ka. Ayun, nag-message sa ata, nag-umpisa na naman siya nag-message. Ayaw niya kasing mapagsabihan. Kasi she's a 30 years old woman. May mga anak, may mga experience na sa asawa dyan. Tapos sabi ko sa kanya, walang nagsabi sa iyo na aalis ka. Okay na naman yun, naayos na, iyak siya ng iyak, gusto daw niyang mag-aral. Kasi sabi ko, Irene, wala kaming sinasabi na aalis ka. Pag ikaw pinaalis ng PB team, sigurado hindi kita sponsor. Kasi ang PB team, sponsor ka ni Pogong Biyahero. Ako lang ang sumalo sa iyo na sponsor mo. Ikaw ang, yung scholars ng PB team. Diba? Alwang ko, yung bata na yan. Hindi ko na maintindihan. Ayan, umuwi na sila sa Davao. Alam niyo po, si Irene, kumpleto po ang kanilang allowance. Kaya bibigay lang po namin ng kanilang allowance ng 25. Diba, umuwi sila ng June 3rd. Tigpa 5,000 sila. Tapos nagbigay po ako ng extra, ng pang-grocery nila at saka extra allowance nila. Kaya umaabot ng siguro mga mga 8,000 siguro ang pera niya. Ganun po yun. May extra pera sila. Kaya nagbayad sila sa sinabihan ko na ilang beses po yung mga nagko-comments dyan, bakit yung bumili ng ticket, hindi sinabi. Ilang beses kong sinabihan po sila, yung luggage nyo is only, I think, 20 kilos. Ang titigas ng ulo nila bibigat ng dinagbayad sila ng extra. Buti ka mo, 2,000 lang yung dalawang luggage nila. Kung minsan 1,500 yun. Ay sabi ko, ang tigas kasi ng ulo nyo. Kaya pagdating nila ng pangalan nung sa kanila sa Tuloy-Toy, pinalitan ko po yun. At saka binigyan ko po uli sila ng 2,500 na pang grocery.
Pinalitan ko po yon. Tapos dinagdagan ko pa ang kanilang allowance. Kaya si Irene may pera po. May pera sila ni Marjorie. Kaya hindi sila pwedeng magsasabi na wala. Kasi may pera po yan. Umaabot ng over 10,000 ang pera nila. Yung binili nila ng bigas, binili nila ng chicken, yun, galing po sa mga allowance na grocery. Tapos nagdagdag pa uli ako po ng pang-grocery nila nung pumunta sila sa Jollibee. Kasi naawa pa ako sa mga anak ni Badiday tsaka yung anak ni Irene. Sabi ko, Toy, i-Jollibee mo para makapag-experience sila. Kahit malayo, okay? May allowance naman silang hawak ni Totoy. Kaya lang yung pinadala ko po na extra na pera nila, pinick up din nila at saka pinang Jollibee, pinang grocery. Kaya yan po, todo ang pagmamahal namin sa kanila. Di ngayon kinausap ko po ang nanay ko at mga kapatid ko. Sabi ko, siguro alisin ko na si Irene kasi puros problema ang binibigay niya sa akin. Ni wala man lang, I don't tell me wrong, kasi ano, wag mo niyo akong sabihin na kasi si Irene masipag. Wala nang problema doon. Kaya puros problema na lang binibigay. Alam mo, sabi ng nanay ko, si Mamang, wag kawawa. Sino pang tutulong sa kanya? Pag inalis mo yan, nakakaawa na bumalik na naman sa dati niyang sa dati ng buhay. Kahit magtrabaho ka, Irene, sinabi ko, saan ka magtatrabaho? Magkatulong daw sa Manila. Akala mo naman kung sino, sige, katulong ka. Sabi ko, magkatulong ka sa Manila, Irene. Sabi ko, ano ang mag-ano sa iyo, yung mga anak mo? Anong mangyayari sa iyo? Sana magtiyaga ka. Hindi ko na nga question yung grades mo. Yung grades, ikaw lang ang scholar na hindi ko na question kasi naawa kami sa iyo. Gusto namin matapos ka, gusto namin mabago ang buhay mo. Pag hindi po namin itinuwid dyan, sino po ang tutulong sa kanya? Sino ang magpapabago ng buhay niya? Kaya kami ni Paul, tiyaga lang po, tinatyaga namin si Irene. Wala kaming problema kina Badiday, sina Marjorie, yung mga iba kong mga scholars. Siya ang tigas ng ulo, pasaway, hindi nakikinig. May ginagawa siyang hindi namin alam, hindi namin kagustuhan. Tapos malalaman namin. Ewan ko, ginagawa niya akong tanga eh. Kaya sinabi ko sa kanya, I'm a professional. Hindi ako tanga rin. I was not born yesterday. Sabi ko, ang tiyaga-tiyaga ko, pag hindi lang ako kinausap ni Mamang, na-irritate si Irene, talagang pakakawalan ko yun. Ang dami kong stress sa kanya po. Ang dami-dami. Hindi ko na mabilang kung anong ginagawa niya na. Alam ko naman po nagdadalaga siya. Alam ko, naintindihan ko na yun. Naintindihan ko na is very excited sa buhay kasi ngayon lang niya nakaranas ng ganun. Kaya ang gusto ko lang naman sa kanya, sana suklihan niya ang pagbuting pag-aaral. At saka wala siyang ginagawa. Kasi sabi ko kay Sir Paul, natatakot po ako. Kasi kung may mangyari sa kanya, kargo natin, kargo ko. At saka kung sabi ko, nabuntis or something, lumayas, kargo natin. Sabi ko, natatakot ako sa kanya. Kaya po, last course namin, mind nyo hindi namin sinabi na alisin namin. Panurin nyo yung video ni Sir Paul nyo. Panurin nyo po yun. Hindi namin sinabi na aalisin namin. Kasi ang usapan namin ni Paul, kung anong decision mo, Paul, doon na ako. Kasi talagang hindi ko na po kaya. Tapos siya pa, ang nagmatigas sa sabihin, ayaw ko nang mag-aral, magtrabaho na lang ako. Sa effort ko sa kanya, sa kadami-dami naming effort, kasi gusto ko lang mabago ang buhay niya. Gusto ko siyang hindi maiwanan. Kasi si Irene, may potential yan kung gugustuhin niya. Wala kaming sinabi na alisin namin siya. Siyempre, we have to, pagsabihan namin kung anong ginagawa niya. We have to reprimand her kung ano yung mga ginagawa niyang hindi maganda. Kasi mapapahiya ang PBT. Mapapahiya po ako. Kahit anong gusto niya po, nakita niyo naman, Ilang beses siyang may sakit.
inako ko na lahat. Nagpabunot ng 2 ngipin, inako ko na. Sa tainga niya, specialist, 2 beses, inako ko na. Lahat ng gastos nila. Lahat sila, wala silang gastos. Yung allowance nila sa kanila lang yun. Dapat pangbili ng mga project. Kung malaki pa po, i-reimburse ko pa yun. Ang pagmamahal namin sa kanila para naming tunay na mga kapatid, tunay na mga anak. Ang hiling ko lang sa kanila, linisan ng bahay, mag-aral mabuti. Yun lang. Kaya po nung kinausap ko yung mga kapatid ko, kinausap ko po si Doktor at saka si Mamang. Sabi ni Mamang, wag mong alisin kasi kawawa siya. Kasi walang tutulong sa kanya. Kahit makapagtapos lang at kukuha ng teacher, sabi ni Mamang. O kukuha siya ng kahit ano, secretary, kung kaya niya ng secretary, sabi ni Mamang. Kaya lang nagdadalawang isip po ako. Kasi cargo namin si Irene eh. Hindi niya iniisip yan. Cargo po namin si Irene. Kaya sabi ko kay Sir Paul, pabayaan mo na kung anong gusto niya. Pakinggan nyo, abangan po ang susunod na kabanata. Kasi hindi ko po alam, hindi ko pa tinanong kay Paul kung ano po nangyari sa susunod na kabanata. Abangan nyo kung anong sasabihin niya. Okay? Hindi ko alam po kung naalis siya o hindi. Kasi sinabi ko kay Irene, kung naalis ka ng PBT, siguradong hindi na kita scholar. Yun ang tandaan mo, Irene, sabi ko. Kaya pag kausapin mo si Sir Paul mo ng maigi, ay alam mo pang ginawa ko last week, nagpadala pa ako ng agreement between me and Irene para permahan niya. Lahat ng ginagawa niya doon, inelaborate ko na hindi na niya gagawin. Kaya yun po, baka ipapakita ni Sir Paul yun. Kung magpeperma, magi-stay siguro. Ewan ko. Hindi ko pa alam kung ano nang susunod na kabanata. Kaya abangan natin lahat yan ha. Dapat ang inasikaso niya muna yung anak niya. Tama po si Sir Paul. Dapat ang inasikaso niya yung anak niya. Hindi po yung namamasyal siya. Kasi nagmakaawa lang ako kay Paul. Kinausap ko lang si Paul. Nagtulungan niya. Tapos ganun pang sasabihin kay Paul. O ito na ngayon ang update. Galing sa akin. Wala pa kay Paul. Hindi pa kami nag-usap ni Paul. Nag-usap po kami kagabi. Which is night time here. Kasi nasa bakasyonan po kami, sa aming bakasyonan. Magtatagal lang muna ako dito para kasi dami-daming stress. Nag-usap po kami kagabi. Nakikinig yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, she violated something. She must be reprimanded. Sabi ko, kawawa naman. Sabi niya, okay, you and Paul has to think, what are you gonna do? Kaya kausap ko si Irene. Sabi ko, Irene, walang nagsabi sa iyo na aalisin ka hanggang hindi sabihin ni Sir Paul mo. Iyak po ng iyak. Sabi niya, tita, gusto ko po mag-aral. Tita, bigyan niyo ako ng isang chance. Uli, ilang chance na yan, Irene? Sabi ko, pangatlo na. Sabi ko sa kanya, hindi ka kasi nakikinig sa kanila. Yung mga nag-aalaga sa inyo, hindi mo pinapakinggan. Nakakoy nagagalit po sa mga nag-aalaga, si Tutoy at saka si Ma'am Belen. Pinapagalitan ko po sila. Ito na peanut butter ha. Kasi ayaw niyang makinig, ang tigas ng ulo. Si Tutoy, give up na rin yan sa sa kanya. Sa advice sa kanya. Sabi niya sa akin, tita, kung babalik pa ako ng Abra, ito ang sabi niya, tita, kung babalikin niyo pa ako sa Abra, kahit hindi na po ako umuwi, dyan na lang ako sa Abra hanggang hindi ako matapos. Magtiyaga na lang kami, mga kapatid ko, mga anak ko. Iyan ang magandang, iyan ang sabihin mo kay Paul. Sabi ko sa kanya, pag nag-usap, kasi dapat pupunta siya sa Davao ngayon, mag-usap sila ni Paul. Sabi ko, pag nag-usap kayo ni Paul, sabihin mo yan. Kasi wala kaming sinasabing aalisin ka namin, kaya lang ikaw ang gumagawa na aalis ka. Kasi Irene, sabi ko sa kanya kagabi, ito na naman ang sinabi ko, wala nang makatulong sa iyo. Tignan mo, lahat nandyan na para sa iyo. Pag sinayang mo yan, sayang ang pangarap mo sa buhay, sayang ang mga
pangarap ko sa iyo. Gusto kita, sinabi ko na kay Paul at saka kay Totoy na gusto kitang kunin. Kahit hindi ka matapos ng school, gusto kitang pag yung mga ginagawa mo na yan, kasi gusto ko pa siyang kunin. Na para may mabago naman ang buhay nila. Ayaw ko yung sisinungaling, Irene. Sabi ko sa kanya, kargo kita, Irene, wag mo akong ipahamak. Kaya ayan po, abangan natin ha. Ang susunod na kabanata ni Sir Paul. Tayo ay magkwento-kwentuhan na naman, magmamarites-marites na naman tayo kung ano nangyari. Iyak po ng iyak kagabi. Nagmamakaawa na babalik sa Abra. Sabi ko, wala kaming sinabi pa. Sabi daw niya, kasi sabi ni Paul daw, suko na siya. Sabi ko, sumusuko na kami sa iyo sa ginagawa mo. Talagang sukong-suko na kami. Ang dami po namin conversation yan. Sige, matino-tino na naman ng ilang araw yan. Ay, grabe. Ang aming pinagdaanan, yung bata na yan, nasa Davao na. Pinasama ko pa kay Tutoy para sa ganun. Maayos silang darating doon. Ayan na naman ang ginawa niya. Hindi na naman nagpaalam-alam niyang may usapan sila ni Sir Paul na magkikita sila ng linggo. Alam niyo po kasi, pinakiusapan ko si Paul. Mind you, ha? Kasi sabi ni Sir Paul, ayaw kong mahimasok sa problema nila na personal. Sabi ko, Paul, maawa ka na lang sa akin. Tulungan mo si Irene. Kunin natin yung anak niya para sa ganon, hindi niya iisipin pagdating sa Abra para makapag-aral. Kaya si Paul po, tinulungan niya. Hindi, pinag-uusapan ko si Paul. Kaya si Paul binabalik-balikan niya. Yun pong tunay na istorya. Kaya lang sabi ko, hindi niya pinahalagaan yung mga effort ko eh. Nahiyang-hiya na si Paul sa akin, hiyang-hiya ako kay Paul, hiyang-hiya si Paul sa akin. Nawala na naman. Ilang araw, text ng text sila, tawag sila ng tawag. Alam niyo po ang kanyang reason sa akin, iniwan daw yung cellphone. Sabi ko, Irene, hindi mo iniwan yung cellphone mo kasi nag-message ka kay Kuya Tutoy mo. Nagpadala ka ng video. Nagbebenta ka ng bigas ka mo. Irene, bakit sino ba kasama mo talaga? Alam niyo sabi niya, yung subscriber daw. At saka yung subscriber kasama niya. At saka nagbenta daw ng bigas. Malay natin kung totoong nagbenta ng bigas. Okay? Sabi ko, Irene, hindi mo kailangan magbenta ng bigas. Hindi mo kailangan magtrabaho kasi sustentado ka. At saka si Sir Paul mo dyan nung Biyernes, sabi ko, Biyernes, Sabado, binigyan ka ng 3,000. Kitang-kita. Inabutan ka ng pera at 3,000 yun. Kaya marami siyang pera. Bakit kailangan niya magbenta ng bigas? Magkano na sweldo niya doon? Kaya sinabi niya sa akin po, meron daw siyang subscriber na tinignan at nakipag-meet. Sabi ko, Irene, pag ikaw ay nabuntis, hindi ko kargo yan. Kung lalaki ang sabi na hindi naman tita, sabi niya, Irene, huwag kang magsinungaling sa akin. Kasi gusto kitang matapos, ang dami kong plano sa'yo. Gusto kitang makuha dito sa state. Kahit sana makapag-graduate ka ng 12th grade, gusto kong kunin kita dito. Ay, ang dami namin conversation sa bata na yan. Pinapapasensyahan ko na lang kasi alam ko po, pag hindi namin ituwid yan po nga, talagang suko na po kami kay Irene sa mga ginagawa niya. Kaya lang put yourself into myself. Ay, ganun nakita nyo si Irene ang buhay niya. Kasi nung inisponsoran ko sa Irene, hindi ko po napapanood. First, di ba bago lang ako kay Pogong Biyahero noon? Hindi ko alam ang buhay niya. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakita yung mga old vlogs niya. Kaya lang, nakita ko na may potential na bata. Kasi matyaga, masipag siya. Magalang at saka malambing. Masipag. Kaya sabi ko, sige, I'll take a chance of her. Baguhin namin ang buhay niya kung gusto niyang mabago. Ayan, gumagawa ng katarantaduhan.
gagawa ng hindi ayaw ko, gagawa ng mga ayaw ng PB team. Kaya sabi ko kay Sir Paul, nung nagkita kami noon sa Maynila, sabi ko, Sir Paul, para akong kumuha ng bato na pinukpok ko sa ulo ko. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, paki-screen muna yung mga eskola. Sabi ko, ayaw ko na yung ganyan. Siya talaga ang problema namin, pasaway. Ay, kung si Mamang, grabe ang mahal niya si Irene. Gusto niya si Irene. Gusto niya, yung mga kapatid ko talaga gusto niya nila si Irene. Nagtsatsaga na nga ako. Pinapakiusapan nila ako. Tsatsaga na nga ako, pinapakiusapan ko na rin si Paul. Mind nyo ha, hindi ko inaalis si Irene Scholar. Siya ang nagsasabi na ayaw na niyang mag-aral. Kaya ako tiyaga lang ang ginagawa ko sa kanya. Kaya maganda naman ang usapan namin kagabi. Sabi ko, kausapin niya si Paul, pupunta siya sa Davao kasi may usapan sila na pupunta sa Davao ngayon, which is ngayon, araw na tos dyan. Paggising nyo dyan sa umaga, pupunta doon. Ewan ko kung anong gagawin nila. At saka sanabi ko na sa inyo kanina, hindi pa kami nag-usap ni Paul tungkol sa kanya. Napanood ko lang yung vlog niya. Kaya salamat sa inyong lahat. Salamat Sir Paul, Mang Eli, Peter Paul, Madam Yula. Salamat sa tulong nyo sa kanya. Salamat Madam Ethel, Terso the Explorer, si Terso po, si Madam Belen, si Nabadiday, si Marjorie, lalo na si Tutoy ngayon. Salamat sa pagtulong nyo sa akin, na ituwid ang buhay niya. Alam kong problema natin siya sa Abra, kaya lang pwede natin ituwid dyan. Okay? Kaya lang, Diyos ko, grabe. Ang stress ko sa kanya, grabe talaga. Siya pa napaiyak na ako talaga sa kanya. Kaya, pasensya na po ha. Salamat sa pag-intindi. Abangan natin ang susunod na kabanata. True po, true. Hindi ko po alam ang outcome pa. At sinabi ko na kay Irene, pag inalis ka ng PB team, siguradong hindi ka namin scholar. Diba? Kaya yun ang aming wala pa, hindi ko alam. Nung nag-usap kami kagabi, hindi naman niya sinabi. Sabi niya, sinabi daw ni Sir Paul, suko ako sa iyo, Irene. Suko kami talaga kay Irene. Diyos ko, kung ano na ang ginawa ko, lahat na. Pinagalitan, kinausap na maganda, ay hindi ko na alam. Nagtsatsaga na lang ako kasi naawa ko sa buhay niya. Alam niyo po, sino po ang magpapabago sa buhay niya kung hindi tulungan? Para ba yung nasa Biblia, yung nawalang anak, diba? Sana naman yung gano'n na ewan ko, nababalik siya na maanuan ng ulo niya. Si Irene kasi, ewan namin. Salamat sa inyong lahat ha. Abangan natin si Sir Paul ngayon, mamaya. Pakinggan natin kung anong mga version, pakinggan natin kung anong gagawin natin, okay? Para sa kanya, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Mahal na mahal ko kayo lahat. From the bottom of my heart, Dr. Smith and I, and the rest of my family loves all of you. I hope you will continue to watch our channel, to support Kuya Tutoy Vlog. Yan po ang vlog niya, Kuya Tutoy Vlog. At saka si Terso the Explorer, yung mga katuwang ko sa Abra. Alam ko si Nakupars at saka si Jacob are very busy right now. Mahal ko kayong dalawa dyan. Suportahan po lahat si Pong Biahero, si Peter Paul, si Mang Eli, at saka si Madam Yula. Lahat po ng PBT, hindi ko na alam kasi busy po ako. I love you all. I'll see you in the next vlog. Bye-bye.